Tutukan, mga walang prenong aksyon, walang bibitiw dahil arangkada na. Sa Bustos, Bulacan, ama, ina, anak, hindi umano pinalalabas sa ospital matapos lumobo ang bayarin ng libo-libo. Gusto ko po kasing ilabas na sana yung mag-ina ko. Pamunuan ng isang pribadong paaralan sa lungsod ng Caloocan, tila hindi gumagawa ng kanilang assignment, bagsak pa sa test. Nalaman ko na ganun, wala silang permit to operate the school. Itinuturong illegal recruiter, natutukan namin ang panggaganso. Saan kaya hahantong ang kanya umanong panloloko? Ang kulit mo eh. Sinabi na nga sandali, umupo ka dyan. Puro ka saksak. Ang bagong takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Tutok Tulfo. Bawal absent, bawal walang assignment. Maraming bawal silang natutunan sa eskwelahan. Pero marami ding natutunang magandang asal na dapat tularan. Pero paano na lang kung ang pinapasukang eskwelahan ay hindi rehistrado sa Department of Education o DepEd? Nako, sir at ma'am, hindi ba yan ang totoong bawal? Ang inang si Lucy napahayayay sa problemang natuklasan. Noong una, kampante raw siya sa private school kung saan naka-enroll ang anak. Dito sa ang Bundle Pearl of Joy sa Deparo, Caloocan City. May signage sila na pinakalat eh. Tapos nakalagay lang siya, Bundle of Joy, parang bagong school, may elementary and high school. Pagpunta namin doon ng anak ko, ang nadat na namin, yung isang lalaki, yung teacher, pinaperma niya na ako ng registration. Bali, nagbigay lang ko ng down payment na 500, tapos nakapasok na yung anak ko. Pero habang tumatagal, unti-unti raw siyang nagdududa. Ang klase nila nag-uumpisa ng 7, then hanggang 12, nung wala pa silang kuryente. Kasi nung pagbukas ng klase, walang kuryente, so sinorten nila ang oras. Tapos nabanggit niya the other day, sabi niya, Mama, alam mo, sabi ng mga kaklase ko, kasama yata ako sa graduation eh. Dinatawa ako. Sabi ko, paano kasama? Second year ka pa lang. Sa sumbong ni Aling Lucy, sinimulan naming tutukan ang kasalukuyang estado ng Bundle Pearl of Joy sa Elementary at High School Division ng Department of Education, National Capital Region Office. Tama ang hinala mo, Aling Lucy. Ang magaling na eskwelahan nag-ooperate ng walang permiso. Tinamaan ka ng lintik, eskwelahang koloro. Ang lakas ng loob nyo ah. Pati sa City Hall ng Caloocan, absent din daw ang business permit ng eskwelahan. Nalaman ko na ganun, wala silang permit to operate the school. Parang nadismaya ako kasi ang naisip ko, paano kaya to pag-graduate ng anak ko? Nahirapan kami ng papeles niya para to enroll sa college. Sinimulan ng tutukan ng aming kamera ang inirereklamong eskwelahan. Tignan nyo naman, ongoing pa ang enrollment. Okay lang ba start mo sa akin? Kasi ang pasok po namin ngayon,
last day namin hanggang March 35 yung mga bata. Siguro yung buong March na yun, nag-aaral na kami ng mga samples sa kami. At kahit walang permiso, business as usual. Ang ilang estudyante sa halip na nasa klase parang namamasyal lang sa luneta. Ayos! Dito ba nauubos ang ibinabayad nilang matrikula? Maya-maya pa ay natsyempohan ng aming asset na nagkaklase na si Maestra. Sa patuloy pa naming pagtutok, kalunos-lunos ang mga natutukan ng aming kamera. Ang pasilidad panahon pa ni Mahoma. Oh? Ano to? Inaanay na library? Ganito na ba ang kalidad ng mga private schools ngayon? Mga damuho kayo, kaya nga mas mahal ang bayad sa private schools dahil dapat maganda ang pasilidad. Yung permit po namin na i-release na po, siguro po bago po ng closing netong March, i-release na po. Kasi iba po yung permit ng high school namin tsaka So wala pa kang permit na? ano na po, na-process na po. Pero pwede pa rin tumanggap? Opo, kasi hindi ko kami pwede maging colonist. Talaga lang ah. Tinutukan ko ang sinagawang inspeksyon kasamang Department of Education o DepEd sa National Capital Region at Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Caloocan City Hall. On process. On process na ako. The way you look at it, meron silang violation. Yeah, first one, may violation na sila doon kasi nag-open na sila ng school. So kayo, anong base nyo rito? Well, yung Bible violation nila na nag-open sila ng elementary but they don't secure yung permission sa elementary. Wala nang paligoy-ligoy. Agad na humarap sa amin ang nagpakilalang principal at secretary ng Bundle Pearl of Joy School. Two positions in one. Ano kayo, cost cutting? Alright, pero yung pag-operate po ng school na without proper permits or requirements of DepEd, I think po is violation mo yun, di ba? Hindi naman po, dahil nag-process po kami ng paper sir Since August pa kayo. Opo, August po siya. Tapos may na-receive po kaming tawag dito na reply po, opo, mga deficiencies na kino-comply ko po. Katunayan ngayon po sana is paalis ako papuntang DepEd sir. Magbabayad po kami ng inspection fee plus po yung yung schedule po ng high school department po namin. So, ayun po yung namin, sa pagkakaalam ko po, wala naman po kami binabiolate. Nagde-deny pa si ma'am! Kahit ano naman siguro institution, anong business, before you operate such an institution like this, eskwelahan mo ito, hindi mo biro-biro because we're looking at education of children. Ang problema rin, paano kung hindi ma-aprobahan? Paano naman yung mga bata? Di hindi pa accredited yung eskwelahan ninyo. Paano yung graduate ng Yung grade 6 ng high regarding sa school? graduate sir, nagkakaroon po kami ng affiliation sa ibang school. Pero that is not an excuse po na you make an affiliation with Yes, another sir. school. Yes, sir. That is not an excuse. Kaya hindi ka mag-i-apply ng permit sa DepEd, kaya hindi ka kukuha ng permit hindi para naman kung po. mapasara kayo, Kung kung pwede nyo itapon ng bata doon. No! Nasabi nyo sa may-ari ko, sino may may-ari to, si Miss Ledok, hindi po tinatay yung pera, hindi po pinupulot. Malinaw sa mga inilabas na kautusan ng DepEd tulad ng Dex Order No. 12, isang taon bago magbukas ang isang pribadong paralan na ipasa na nila ang kanilang aplikasyon. In Batas Pambansa 232, we have two stages in establishing a school. Number one stage is the temporary permit stage, and number two is the recognition stage. For temporary permit, they have a 1-year period in order to prepare the lot, the structure, and also to have a feasibility study around the community if they really have students that will enroll in their school. Base sa statistika ng Department of Education sa National Capital Region, kalahati ng mga nagsumite ng application to operate na private school ang nananatiling walang permiso mula sa gobyerno.
talagang technically hindi pa muna sila dapat na mag-enroll ng mga estudyante kung talagang hindi pa nila na iaayos na mabuti ang lahat ng mga requirements namin, 15 yata yun o 20. Pero nangako ang DepEd at ang BPLO ng Caloocan City na tututukan ang problemang ito. We are recommending foreclosure of business. Ang malaking tanong, ano ang mangyayari sa mga estudyanteng pagtatapusin daw ng Bundle Pearl of Joy? Jeopardize talaga po ang mga estudyante. We'll get the accreditation test, PEPT, from the alternative learning system, yung sa ALS. And we help them take that exam. If they pass the exam, then they will be given a go signal to enroll. For those students who will not pass the PEPT after graduating from a school without permit. Aray nako po, ang laking perwisyong ginawa nyo. Tungkulin ng pamunuan ng Bundle Pearl of Joy na tapusin ang taon ng pagtuturo sa kanilang mag-aaral. Tututukan naman namin na madala ang mga mag-aaral sa DepEd upang makakuha ng accreditation test sa susunod na buwan. Hindi po dito nagtatapos ang aming pagtutok. Ngayon pang bistado na namin kayo sa inyong kalokohan. Tutukan sa aming pagbabalik, kabalbala ng isang recruitment agency. Ang filing mo on one side. Sabi ko na po. Ang sabi po ni Ma'am Yang 1,000. Puro ka satsat. Puro ka, nireklamo ka nga eh. Gusto nyo bang makapagtrabaho sa ibang bansa? Okay lang yon para kumita. Pero mag-ingat sa mga naglipa ng ulupong na recruitment agencies. Ang modus kasi ng mga ito, manghuhut-hut ng libo-libong pera sa mga kawawang aplikante. Style nyo bulok. Buksan nyo, mas kami, buksan nyo. Buksan nyo, sisirahin ko itong pinto na to. Halika ka! Pumalag ha? Sandali! Ang kulit mo eh, sinabi na nga sandali, umupo ka dyan. Puro ka satsat. Baka sipain kita eh. Bakas ang pagkadismaya at panggigigil sa mga mukha ng 5 lalaking ito nang dumulog sa tanggapan ng Tutok Tulfo. Biktima raw kasi sila ng panloloko ng isang recruitment agency na nangako ng malaking kita kapalit ng pangingibang bansa. Pero halos mamuti na raw ang mga mata ng mga pobre. Wala pa rin silang napapala. Ang tinutukoy ng mga nanggagalaiting biktima na umano'y nagpaasa sa kanila itong Princess Talent Center Production sa Cubao, Quezon City. Ano bang mga trabaho in-applyan niyo roon? Kasi nasta. And then afterwards, nagulat na lang ako sir, bigla ako nilagay sa sa dealership. Kayo naman Sir, 3 kami sa farmer. Farmer ang in-applyan niyo naman. Oo. Pagkatapos, isa naman kayo nalagay, ginawa kayo mga isda. May away po kami sa apple picker. Apple picker. Opo. Yung sabi sa amin, madali lang daw yung proseso. Basta tapusin lang daw namin yung mga requirements like yung mga profiling namin, sir. Pero ang madaling proseso na ibinida sa kanila, wag ka, abay sandamakmak na kabaliwan lang pala. Apple picker. Magkano naman yung binayaran mo? Nagbayad ka na ba? Nagbayad po ako, 39,000 po. O magkano naman yung binayad ninyo? 16,500. 16,500. Oo, 5 ba na nga ako akong nabakan doon sa trabaho dahil Saan nyo nga kinuha yun? Yung 39,000 mo? pinangutang ko lang po yun. Pinangutang mo? Sa mga kaibigan ko, iba ko sa Siyempre may interest yun. yung iba ko sa Bombay. Kayo, saan nyo naman kinuha yung pera? Yung mga magsasaka kayo? Yung naipon ko din sa fishbowl, andun ko na nakakuha yung pangbayad ko. Kayo? Pinangutang din. Pinangutang? Kamag-anak. Meron rin sir, sa anak po. Sa kapatid ko po, tapos yung iba sa akin lang. Sa kwento pa nila, isang Mike Amado ang naninigurong makakapag-abroad silang 5. Now pag-apply ninyo, ano ba sabi sa inyo? Kailan daw kayo makakaalis? Nag-apply kayo ng August, kailan daw kayo makakaalis? Bali, pinakakuha na po kami makakaalis. Basta sir, sabi po nila sa amin, loyalty lang daw po ang kailangan nila sa amin. Anong bola na naman yan, ha? Sa mga ganyang pasakalye, lalo kaming nagdududa. Taon-taon mahigit sa 1 milyong Pilipino ang nangingibang bansa para magtrabaho. Samantala, umaabot naman sa halos 2,000 ang naunsyami sa paglipad
dahil sa panloloko ng mga pang-abusong illegal recruiters. Bilang ahensyang tumututok sa lisensya ng mga recruitment agency sa bansa, kaagad kaming nakipag-ugnayan sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA. Kapag walang lisensya ang isang recruitment agency, siguradong panloloko lang ang gagawin nila sa kanilang aplikante. Pero ayon sa POEA, may lisensya ang Princess Talent Center Productions. Hala, paano nangyari yun? So in 2009, meron kasi silang application which is good for 1 year. And they must deploy 100 workers to new market para ma-upgrade into full license. Yung full license, 4 years na yun. So meron provisional license na issuean December 11, 2009. Hala, paano nangyari yun? Pero teka lang, hindi pa sila lusot sa kaso. Ano sila? Hilo? Dahil ayon na rin sa POEA, ang mga trabahong ipinapangako nila sa ilang aplikante wala sa listahan ng kanilang job orders. Aba, teka, gaguhan ba ito? Heto at wala naman palang hinahanap na casino card dealer sa Macau. Sa bansang Japan naman, entertainer lang ang pwedeng pasukan. Di ba't nangangamoy kawalang hiyan na? Ang kapal talaga. Anong gusto niyo mangyari? Anong lumapit kayo sa Tutok Tulfo? Anong gusto niyo gawin namin? Gusto po namin sana ma-action para po matigil po yung mga ginagawa nilang kalokohan para po So gusto ninyong silipin namin at tuldukan na yung katarantaduhan ng mga ito? Opo, sir. Hiningan pa ba kayo ng pera nitong agency nito despite the fact na nakabigay na kayo ng pera? kami po, hinihinga pa po kami. Magkano naman daw hinihingi? Bali po, for training na po, 25,000 po each. Para makumpirma na patuloy sa panggugoyo ang Princess Talent Center Productions, mas tinutukan pa namin ang kaso. Isang asset ang animoy naging mata namin sa pagsisiyasat. Pagdating sa opisina, binubusisi ang bawat taong bumibisita. Ang mga cellphone at ibang gamit, bawal daw dalhin sa loob. Pero kung todo bantay man ang estilo nila, nalalamangan din sila ng aming kamera. Natutukan namin ang mamang ito na kinilalang si Mike Amado, ang Human Resources Person kuno ng Princess Talent Center Production. Tingin ka ba? Oo, mas maganda. Saka dun sa studio, mamaya. Malamig doon. Eh, yung problema nga namin is yung pera. So, walang problema doon sa pera. Kasi sa dito, media placement din naman dito. Lalo na dito. May plan tayo gano'n. Pero ang mga sumunod na hirit, yun eh, requirements lang yung binabayaran niya. Mga security, mga training. Ayun yung banda. ano kamo? Akalain mo ba namang gawing singer ang nag-apply na office clerk? Maya-maya pa, dumiretso naman ang aming asset kay Vanica, ang inirereklamong attorney daw ng opisina. but basically, kasi, ang dito kasi, ang pagkuha ng working visa ng singer, it depends sa kanta mo. For every application sa media registration board, we are paying 700,000 pesos. Ngayon, ang gawin mo ngayon, sister, pumunta ka na sa labas, magkumpleto ka na ng mga requirements mo. Hindi kayo sir. Si Sir John mo kakausapin. Si Sir John mo lahat ng passport. Kausapin mo na lang siya para hindi ka naabuti ng sobrang tagal. Si Sir John? Oo, 10 days lang. Pwede na ma-release ang passport. Talaga lang ha? Attorney ka ba talaga o magician? Ang profiling mo is only one side. Sabi singer ka lang. Ang sabi po ni Ma'am Yang 1,000. Naku naman, pati profiling fee, iba-iba ang presyo. Mukhang nagkakaungguyan pa sila ng kapwa niyang manggaganso. Kinabukasan, pinabalik ang mga nagrereklamo sa Princess Talent Center Productions. Ano na naman kayang kabulastugan ang sasabihin sa kanila? Ito medical, so unang-unang procedure para tumawag ng natin. Pagkatapos ng medical natin, pumasok na yung 7,000 sa pesa. Tama ba? So ito lang ito sa unang level para ito. Wala kang certificate of employment. At sa OJT. Kaya ito ready. 7,000 ito. Para complete na sinahat ng process. Papel sinadalhin ito. Sa madaling salita, ito lang yung babayaran nyo mga ngayon. Yung babayaran nyo, yung quantity ng POPA. Mga 2,500. Wala na ito. Oh, loko! Akala mo ha?
Kung makademand ka ng pera, parang may kakayahan kang magpalipad ng mga tao. Tutukan sa aming pagbabalik. Ang kulit mo eh. Sinabi na nga sandali, umupo ka dyan. Puro ka satsat. Puro ka, nireklamo ka nga eh. Recruitment agency na nangako ng trabaho sa ibang bansa, palili pa rin ang tutok tulfo sa kalaboso. Ang matayog na pangarap ng mga aplikante parang eroplano na biglang bumagsak sa lupa. Kasi naman raw itong Princess Talent Production, pangako ng pangako, puro naman napapako. Dahil sa natutukang panghuhudas sumaro ng Princess Talent Center Production sa ilan nilang aplikante, kagad naming inilapit ang kaso sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Campo Crame. Nagpapa-arreglo naman. Matapos pag-aralan ng mga otoridad ang mga paglabag ng nasabing recruitment agency, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. This is an entrapment operations against Princess Talent Center. Ang subject natin is si Mike Amado at saka si Banica Amado. So, ang locations natin is along 18th Avenue, yung green na gate, dalawa. So, papasok kayo, dito muna kayo sa receiving. Susunod na papasok after 5 minutes, yung operatiba natin. And then, susunod na papasok after 5 minutes is yung dalawang complainant natin. So, once na ibigay mo yung pera at nilagay niya sa drawer, para yun ang mag-signal para pumasok na yung mga operatiba natin. Okay na tayo, any question? Agad kaming lumarga para sa ikinasang entrapment operation ng Task Force Anti-Illegal Recruitment. Pagdating sa target area, kanya-kanyang diskarte na ang operatiba. O, yung mga ano nyo, cellphone nyo. Salamat, sir. Ano kayo? O, mga sombrero, iba pa, ha? Bakit? Sa Sunday, makinig muna kayo para alam niyo. Mamayang gabi, magkakain na kayo ng kontrata. Kinig, ha? Sa linggo, simula na ng orientation. Orientation na yon, ha? So, the next, pagkatapos ng Holy Week o GD na tayo actual sa kanay. Sa farming business tayo. Kaya iwanan muna ang negosyo dito, iwanan muna ang trabaho, dahil mag-concentrate sa kanay. Maya-maya pa, lumabas na ang isa sa mga biktima. Hudyat na natanggap na ang mark money. Kaya telo na pumatanggap. Buksan nyo! Mas kami! Buksan nyo! Buksan nyo! Sisirain ko itong pinto na to. Ikaw ba si Amado? Ikaw? Yes. Oh, eh... Kaya hindi naman ako kinukuha ng pera ngayon, i-trap daw niya ako. Hindi, nireklamo ka na. Nireklamo ka sa amin, nireklamo sa CID. Itong tatlo na ito. Hindi ko niya maghihingi niya ng pera yan. Ano hinihingi niya ng pera? Nagbigay na ng 17,000 sa'yo eh. Ay, wala ako natatanggap na pera. Ay, napakasinungaling, huwag ka Ay, hindi po, sandali lang ako eh. Hindi, sumama ka. Sandali lang po, karapatan mong manahimik ka. Sumama ka na. Karapatan mong manahimik, pwede kang pamuha ng abogado na gusto mo. Ngayon, sasama ka sa amin sa opisina para harapin yung kasong nireklamo sa'yo, laban sa'yo. Ha? Tayo sa mga complainant, di ba? Sa loob na, ha? Hindi mo na. Punta tayo sa loob ng office namin. Masyado kang maangas. Halika, nireklamo ko nga eh. Halika ka! Pumalag, ha? Sandali na! Ang kulit mo eh. Sinabi na nga sandali, umupo ka dyan. Puro ka satsat. Puro ka, nireklamo ka nga eh. Ay, pambira na lang, pambira. Maangas. Dami nagre-reklamo sa amin eh. Ha? Nagbigay ng 17,000, sasabihin nyo, i-deploy ninyo, mga lintik kayo. Parang hindi na kayo nahiya sa pagmumukha nyo, naghihirap ng bansa, naghihirap. Pinangutang pa nga ng tao eh. Hindi ko sila talagang... Ano hindi, halika nga Toy, halika nga rito, halika. Oo, kanino ka binigay? Eh di ba nag-test ka na? Sa kanya mismo? Sa mismo. Ano ba kasi nangaling mo pala eh? Siya nagbayad mo ng test ba yan eh? Nagbayad ng test, 17,000,000 yun dinideploy. Pag nagtanong, kumahimik ka. Baka sipain kita eh. Binigyan ka na nga ng kuwan eh, nasaan yung 17,000,000 eh.
Wala, hindi mo lang sa laki sa complaints. Ako yung lumapit ko sa amin sa 17,000 po ito. wala ka- 17,000 may reklamo. Para namang ano ito. Sino ho ba kayo? Ay, teka. Isa lang po. Anak lang po. Si Banikay, kasama sa subject ko. Kami nagtatawag ng boke ato. Ay, tumawag ko kayo na attorney, doon ho kayo po. Pasundin nyo lang sa, tara na sa rento. Pasundin nyo na lang po sa presinto. Hindi ho, sumunod na lang si attorney sa presinto. Sinabihan na kita, yung karapatan ninyo, sinabihan na kayo. So, sumama na kayo sa presinto. opisina namin, ha? Puro kayo mga... Abogado po ninyo, ha? Doon ho kayo, sa CIDG, sa anti-illegal recruitment. Sumama na ho kayo. Doon ka na sa amin, kami masusunod dito. Pagdating sa CIDG, kanya-kanya ng palusot ang mga nahuling sangkot umano sa panloloko. Kaya lang sa party naman namin, Leo, wala naman kami sinabi sa inyo na, oh, bayaran mo kami ng ganito, placement fee, administrative fee, ganitong fee, para pag-antayin lang kayo ng ganong katagal. Well, hindi po totoo yun kasi ang totoo lang naman na nagkabayaran dyan. Binayaran nila inside the office their medical fees at saka test. Laos na ang mga drama ninyo. Kaya naman pati ang mga naagrabyado, hindi na sila sinanto. Wala naman lahat problema yun. Sa inyo po siguro, sir, wala. Sa inyo po, sir, siguro po walang. Hindi nyo sa amin, malaking naisip yung oras na sinasayang namin. Yung pamasahing oras. Pero binabayad namin sa inyo, sir, hindi nyo actually alam yun. Nako kuya, wag nang maghugas kamay. Pwedeng administrative for recruitment violation. So, ang penalty niyan sa POA, suspension or cancellation of license. Depende sa gravity ng offense. And pwede rin illegal recruitment. Yung misrepresentation, hindi recruitment. Kasi kapag ikaw ay nagkakandak ng recruitment, wala ka namang actual na job order, that is misrepresentation in the recruitment. Like yung katulad yung mga reprocessing, that is misrepresentation. Yung pinaprocess mo yung workers into different skills category. Kaya naman para kina Norberto Amado alias Mike Amado, Princess Salvacion Moldes Nazareno alias Vanica, ito ang maaari ninyong kaharaping kaso. Ang kasong ipafile natin rito ay violation ng Republic Act 8042 or large-scale illegal recruitment. Kaya babala para hindi maging susunod na biktima ng mga mapagsamantalang illegal recruiter. Sa mga aplikante natin na gustong pumunta ng abroad, mas maganda po muna na tingnan natin sa POA kung rehistrado yung ina-applyan nilang agency. Pangalawa, tingnan natin kung meron talagang job order. Bago matapos ang araw, isang bagay ang natutunan ng mga biktima. Sa susunod po na mangarap kami na mga ibang bansa, lalapit na po talaga kami sa kinauukulan. Tutukan, mag-ina, ginawang preso ng isang ospital sa Bulacan. Dahil sa tumagal, nadagdagan po na nadagdagan hanggang sa umabot po ng lampas 100 po ang bilangin. Marami po sa atin ang takot na ospital. Pero alam niyo bang ang takot na ospital ay yung mga kapuspalad nating kababayan? E paano naman kasi may mga ospital na kapag hindi ka nakapagbayad ng kanilang serbisyo, tatagayin ka na ng presyo, abay gagawin ka pang preso? Sino bang hindi matatakot doon? Itinuturing na tanglaw ng sinumang ina ang sanggol na iniluluwal mula sa kanyang sinapupunan. Dito sa Pilipinas, humigit kumulang 3 sanggol ang ipinapanganak bawat minuto. Pero dahil sa kambal-kambal na gastusin mula sa pagbubuntis, ang ilang kababayan nating naghihigpit ng sinturon sa mga pampublikong ospital ang unang takbuhan. Isa na rito si Haydon Burlayan, 26 anyos, na padre de pamilya mula sa Bustos, Bulacan. Ang problema, hindi na raw sapat ang pasilidad ng pampublikong ospital na nilapitan nila.
tinanggihan po kasi siya sa Carpa kasi marami raw po nakapila, ilan lang daw po ang doktor. Ngayon po, parang nasa alanganin na po siya ngayon. Napilitan po kami ipasok doon. Rugay Maternity and General Hospital. Sa isang pribadong ospital nanganak ang misis niya. Yung kausap po namin doktor, 25,000 daw po. Kung may PhilHealth daw po, maawasan daw po. Magbabayad daw po kami ng 13,000. Dahil daw sa labis na pag-aalala sa kanyang ina, napilitan siyang pumirma ng kasunduan kahit hindi ito lubos na naintindihan. 25,000 po kasi napagkasunduan namin noon. Sabi, kung may PhilHealth daw po kami, mababawasan po ito at liliit hanggang sa 13,000. Kaya nakipag-package deal na po kami doon. Laking galak na raw sana nilang mag-asawa nang mailuwal na ang pangatlo nilang supling. Pero simula pa lang pala ito ng kanilang kalbaryo. Dahil sa tumagal, nadagdagan po na nadagdagan hanggang sa umabot po ng lampas 100 po ang bilang. Por Diyos por Santo, paano nangyari yun? 450 po kasi ang bayad sa kwarto araw-araw, bukod pa po yung bayad sa doktor pagka nagpipunta. Dahil hindi makabayad sa kanilang hospital bill ang pobreng mag-asawa, hindi raw sila pinayagang umuwi at animoy 7 buwan silang naging hospital detainee. Tama ba naman yun? Gustong-gusto ko po kasing mailabas na sana yung mag-ina ko. Dahil nga po gusto pong umpisahan ng bagong buhay po namin. Sana po matulungan niyo po ako na mailabas po yung mag-ina ko sa ospital. Ayon sa Public Attorney's Office of PAO, isang malaking kalokohan na gawing parang preso ng mga ospital ang kanilang mga pasyente. Ito ang Republic Act 9439 o ang Hospital Detention Law. This is an act prohibiting detention of a patient for non-payment of hospital bills. Ito ngayon yung proteksyon ng mga isang Pilipino na dahil wala silang pambayad, hindi sila makauwi-uwi, hindi sila pinapayagan ng ospital, hindi makabayad, parang nakaprenda yung pasyente. So ito ngayon ay isang bagong batas na pinapayagan na may promissory note na lang ang ibigay na may kasamang garantiya. O narinig ninyo yun ha? Hindi dahilan ang kahirapan para umiral ang kasakiman ng iba dyan. Dahil sa nakarating na sumbong sa amin, agad naming tinutukan ang Rugay Maternity Hospital sa Baliwag, Bulacan. Sa palihim naming pagtutok, nadatnan namin ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ina ni Haydon. Heto't nandito pa nga sila tratong preso, hindi makauwi sa kanilang bahay. Naiinip po. Tapos parang din po kasi yung mga anak hindi ko kasama. Hinihintay pa yatang makalakad muna ang sanggol bago sila pauwiin. Aba, kung hindi ba naman gonggong ang pamanuan nito, dapat sana'y palabasin na ang mga pasyente para hindi na lumaki ang kanilang pagkakautang. May gamot ba kayo sa common sense dyan? Dahil sa nakakabwisit na trato ng ospital sa kanyang mag-ina, agad naming sinamahan sa tanggapan ng Department of Health o DOH Central Luzon Office si Haydon. Napakahalaga kasi na kung papasok ka sa isang private hospital, maintindihan mo ang mga written policies nila. Halimbawa, alam mo na ganitong klase ang package na ibibigay sa'yo, dapat makapaghanda ka. Kagad namang umaksyon ang mga tauhan ng DOH hinggil sa tinutukan naming reklamo. Si Dr. Julie po ito. O, napatawag ako kasi nahanap ko kasi dito. Pwede po ba mamaya? Kasi po pupunta sana ako sa ospital ni mamaya. Regarding, kasi meron po tayong complainant, Jenny Ladita. Opo. Kaya po ako pupunta. Gusto ko lang po kayong makausap. Okay po. Tayo na muna ang mag-uusap. Sige po. Para po, mamaya sir, ha? Mga tatawagan ko po kayo pagka paalis na po ako ng Santa Maria District. Okay po. Thank you po, attorney. Bye-bye, bye-bye. Mag-uusap po kami, pero hindi po kayo kasama.
Matapos ang pag-uusap, mabilis na tumulak ang mga kawani ng DOH kasama ang mga nagrereklamo at ang tutok tulfo team sa Baliwag, Bulacan. Pagdating sa Rugay Maternity Hospital, muli naming tinutukan ang naganap na transaksyon sa pagitan ni Haydon at ng pamunuan ng ospital. Sabi ni Atty. Rugay, di-discount ko sa inyo ang kalahati. Sa halip na 116 ang babayaran nyo, bibigay ko na lang sa iyo ang 58. 58 na lang ang huhulugan mo. Ayun! Pwede naman pala. Bakit kasi 7 buwan pa ang itinagal ng ganitong kasimpleng problema? Sa kanilang naging kasunduan, nangako magbibigay ang mag-asawa ng 3,000 piso kada buwan hanggang mabayaran ang kabuuang halagang napag-usapan. At parang maramdaman ng ospital na seryoso ang mag-asawa sa naipangako, pinrenda nila ang kanilang kaisa-isang sewing machine na gamit nila sa hanap buhay. Sisiguraduhin din ng tutok tulpo na hindi mapapako ang pangakong yan, ha? At eto na, sa wakas, makakauwi na ang mag-ina sa sarili nilang bahay. Bakas sa mag-asawa at mga kaanak nila ang di maipintang tuwa dahil nalutas na ang 7 buwan nilang problema. Alaya ako sa ganun lang lagi ang buhay. Sa umaga, gising ka, hintay mong gumabi. Madalas, umiiyak ako kasi inip na inip ako sa mga bata. Hindi ko sila makasama. Tinangka naming tutukan ang paliwanag ni Atty. Rugay, ang sinasabing may-ari ng Rugay Maternity Hospital. Di ba makuha yung side ng hospital sa pumunta? Pero nagmatigas siya at hindi humarap sa aming kamera. Sino in charge sa inyo? Ako po. Usap tayo, walang kamera. Ako po na Hanggang sa huli, idiniin ng may-ari na tama lang na hindi pauwiin ang mga nagrereklamo dahil wala umano silang natanggap na bayad mula sa mga ito kahit piso. Si Sir naman, naturingan pa naman din kayong attorney. Siya pa itong hindi nakakaalam ng batas. O heto po't, ipaparinig ulit namin sa inyo, ha? This is an act prohibiting detention of a patient for non-payment of hospital bills. At dahil naiprenda ng mag-asawa ang kanilang sewing machine, isang bagong pangkabuhayan ang aming handog sa kanila upang makatulong sa kanilang hanap buhay. Napakasaya po ng araw na to, lalo na po nasurpresa ako sa mga regalong dinulot nila sa amin na napakalaking bagay po na nakakatulong po sa amin. Papasalamat ako kay Sir Erwin Tulfo. Panawagan din ito sa gobyerno na dagdagan pa ang budget ng mga pampublikong ospital. At sa mga pribadong ospital, huwag naman nating samantalahin ang kakulangan ng iba. Kayo rin, baka kayo na ang sunod naming matutukan. Tutukan sa susunod na Sabado. Ngayong tag-init, hit na naman ang iba't ibang flavor ng sorbetes. Kaya naman sa murang halaga, wala ka nang hahanapin pa. It's cool, di ba? Masarap, malasa, at mura. Anak ng teteng naman na ice cream yan. Abay, nakakainit ng ulo.
nagiging ice cream eh. Pinapatong lang sa rin parang putik. Jesus Mariose. Eh, ano nangyayari naman dyan? Okay, sa likod na bro. Patikim pa lang yan at yan ang dapat inyong pakatutukan sa susunod na Sabado. Hindi rito nagtatapos sa aming serbisyo publiko. Kaya't kung may paibisto, agad magreklamo. Kung may alam kayong mga anomalya, huwag magsawalang bahala. Itama natin ang anumang mali. Mag-text, tumawag o mag-email sa aming action line. At personal kong tutugunan ang hinaing na ipararating nyo sa amin. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.